Napapanood ko yun. Hindi ko makalimutan talaga lahat ng foreigner na nasa kayo. And I'm really, really blessed na kahit nakilala ko po siya at napanood ko po siya, hindi po siya nag-no sa atin at pumayag po siya maging guest natin. Ladies and gentlemen, let's welcome Kuya Manuel, Kuya Man TV. Ayan, welcome to Soundscape. Palakpakan naman natin ang ating, ayan. Batiin mo naman ang ating mga audience, Kuya Man. Ayan, magandang gabi. Kamusta ka naman ngayon? Okay naman. Hindi ako bumiyahe para dito. Kasi wow! Hindi mo siya bumiyahe. Kinakabahan ako. Hindi ako bumiyahe kasi para yung energy ko is kahit papaano, dito ko ibuhos. Ayan. And maraming salamat kasi nung una kinakabahan ako kasi hindi pa siya nagsisin. Diba? Tapos sabi ko, siguro busy pa si Sir. So maya-maya, nag-oo si Sir. Ano matatawag sa'yo, Kuya Manuel or Kuya Man na? Kuya Man kasi. Kuya Man kasi. Digital na ma-promote din natin. Sino po ba si Kuya Manuel nung bata? Nung bata ako, parang wala, di talaga masyadong nagsasalita. Wala talaga, hindi ako madaldal nun. Talagang wala rin akong kapakipakialam nun. May sarilang mundo. Yun, ganun. May sarili kang May sarilang mundo. Tapos naglalaro lang ako mag-isa. Gawa ng nag-iisang anak nga lang talaga ako. Tsaka, ayun, mahilig manalbahin ng mga kalaro ko. Kailan po kayo nahilig magmotor? Or kailan ka natuto? Natuto ako magmotor nung 7 years old pa lang ako. Grabe, may lisensya ka na. Hindi, natuto lang. Pero hindi ako nagdadrive. Anong klase yun? Yung ano ba yan? Scooter pa lang. Kasi airpods ko dati is mekaniko ng motor. Maraming mga motor. Kasi tinuruan niya ako. So, nung nag-umpisa ka na mag-intercom? Mas lalo nang narinig ng pasahero ko yung word ni God. Mas lalo na silang nalinawan, mas lalo silang nakangiti pag bumababa. Oo, kasi para lang kayo nag-uusap Feeling mo yung unang pagkakataon na nakapag-share ka? Lagi niya akong pinipilit, sharean mo na, sharean. Ngayon yung tamang pagkakataon, hindi bukas, hindi mamaya. Ngayon, huwag ka na magdahilan, i-share mo. Okay, God. Ayun. Yes. So, ano nangyari dun sa first pasahero mo? So, nakinig siya nung bumaba na kami. Nakita ko siya, sabi ba naman sa akin ni God, mag-pray kayo. Ipa-accept mo ako. Sige, Lord. As nag-pray kami. Inas mo siya, okay lang ba mag-pray? Inas ko, pwede ba tayo mag-pray? Sige, kuya. Pray kami. After ng prayer, nakita ko sa mukha niya na parang medyo naluha siya. Tapos ako din, pagkaalis ko dun so, hindi ka pa vlogger na yan? Hindi pa. Pagkaalis ko, sabi, yung peace na binigay sa akin ni God, yung joy, genuine joy, sobrang saya sa puso. So, nakakataba ng puso na may na-isi-share mo si God sa ibang tao. Parang ganun. Ano yung encounter mo na hindi mo makakalimutan? Alam ko parang may na-encounter kang foreigner. Positive o negative ba? Kahit ano. Siguro mag-start tayo sa positive. Ayun, parang may diba? Naubusan tayo ng English doon. Napapanood ko yun. Hindi ko makalimutan talaga lahat ng foreigner na nasa kayo. Kasi yung English natin, hindi naman ganun kalaki yung capacity. Buti na lang yung verse English. Consumable. Consumable lang English natin sa ganyan Pero so far naman basta nandun yung love. Nabibigyan tayo ng ni God, ng guidance to share. Wow, nag-English bigla. Yes, Nag-guide tayo ni God na kaya mo yan. Ako bahala sa'yo. I-override ko yung preparation mo. So yung hindi na nagkakaroon ng language barrier. Basta yung love mo or yung message mo, sinabi mo sa kanila, nag-gets naman nila. Pero meron ka bang na-encounter na parang napaka-bad day nila ngayon tapos nung nakausap ka nila na-uplift yung... Meron. Gabi yun. Tapos parang, pusong babae. Tapos sabi ko, pwede ba akong mag-share ng Bible verse? So hindi ka namimili? Hindi. Kahit ano pa. Oo. Di bali, sabi niya, ay, may phobia ako sa mga ganyan kasi ginajudge ako ng iba pagdating sa sa gender ko. Sa preference. Sabi niya, sige, papayagan kita mag-share. Bad trip ako ngayon, pero papayagan kita mag-share basta ma-uplift yung something. Kasi spirit niya. Tapos, ayun, naiyak. Hindi ko na siya pinost di bali, naiyak siya habang nasa C5 kami. Hanggang papuntang... Paano mo nalaman? Naririnig mo? Sinabi niya. Ano ba yan, kuya? Nahuhulas na yung makeup ko. Yung ganun. Kasalanan mo. Tunaw na yung eyeliner. How was the family? Yung pamilya mo, mag-iina? Ano yung dynamics nyo kapag nasa bahay ka? So, para ikaw ba yung stricto na tatay or ikaw ba yung tao na parang gusto mo laging by the book or medyo friendly ka sa mga anak mo? Sa anak? Sa bahay, sa anak,
tropa-tropa kami. No? Tropa kayo. Pero syempre, in a way na parang huwag nilang kalimutan na tatay. No, Ilan taon na ba yung anak? Magte-13 na ngayon. So parang ini-encourage mo rin sila na gawin yung ginagawa mo. Yung nakakatuwa lang yung panganay ko. Si Gray. Gray. Hello, Gray. Gray, tsaka si Shena, tsaka si Scarlett. Tatlo yun. Pag nakikita kasi, gagayahin ka ganun yung paraan para kung paano may turo yung dapat may turo sa mga bata. Ano reaction nila pag napapanood ka nila sa Facebook? Tuwan-tuwa. Ngayon, tuwan-tuwa yung pag nakita ko. Tutoy kayo na dati. Ganun sila mag-react. Talagang energy din. Tapos nakikita nila, magsishare na nga rin ako sa mga classmates. Parang gano'n. Pero napaproud din sila. Sobra. Pero di ba, nakwento mo kanina, you started with 10 views. Lahat naman tayo nag-start. Sila yun. So anong pakiramdam nung? Kasi ako, syempre parang sa pag-vlog, may mga tao na ini-expect nila talaga na isang iglap lang, mararamdaman na nila yung, hindi naman yung popularity, yung maging public ka na kilala ka na ng tao. So, how did you plan it? Parang ano pakiramdam mo nung nakikita mo na konti lang yung views? Yung kung ang inisip mo talaga is views, parang mawawalan ka ng gana. Kasi talaga sa umpisa, 10 views, 15 views. Pero ako naman, iniisip ko naman doon is si God. Anong mga future plan mo sa vlogging? May parang sumagi lang sa isip ko. Hindi ko alam kung si God yung nagsabi. I-reach out mo naman yung mga influencer. So, may mga chinat tayong mga influencer. May isa na, dati-dati pa to may isang nag-yes, na-sharean naman din natin siya. Kasi yung mga influencer na yun, may mga followers yun. So, mas lalong ma-reach out naman yung mga followers ng mga influencer na iba. Pero meron na bang nag-reach out sa you to promote something, ganon, mga meron. ads? Wow! Diba? Nako. Pero hindi ko alam kung paano ko sila sasagutin. Oo. Hindi matututunan mo din yan. And of course, mga collaborations, mga kapwa mo rider or mga may mga nakikita kasi akong vlogger na mga mekaniko, mga nagbebenta ng mga parts. Meron. So, how was it? Sa akin siguro kung may mga ganon, as long as papunta kay God, kung si God yung magbe-benefit, go. Bakit hindi? Parang ganon. Saan naman ang galing yung Kuya Man? Paano ka nag-conceptualize ng name na Kuya Man? Tapos TV. Biruan lang. Biruan. Kasi Kuya Man, kasi Manuel. Biruan lang. Oo. Sa office mate ng misis ko, hi Erica. Biglang ganun na si misis. May dalawa doon. Pwede mo sabihin yung pangalan nun? Si Joshua at si AJ. Hello sa inyo. Parang sabi kayo pala ang utak. Sabi, mag-vlog ka na. I-vlog mo na yung ginagawa mo. Share ka ng Bible. Wala pa kami napapanood ng ganyan. Okay yan. Pero sige. Mga Christian din sila. Christian din. Sabi, anong papangalan ko? Di Kuya Man. Kuya Man. Di Kuya Man. Sige, bukas may page na ako. Pwede ba nating ipalabas yung video ni Kuya Man kanina? Wow. Kanina lang. Kanina lang. Si Ma'am. Ayan, pwede ba nating ipalabas? Okay lang ba kung mag-share ka ng Bible verse habang... Okay, ayan na. Ano pa? Sorry. Bible verse. Habang nasa biyahe? Magbabasa ka pa? Hindi ako mabasa. Kabisado ko. Grabe. Aray ko. Sige po. Ano basa ko ganun? Ginising mo yung diwa ko. Sige, kuya. Go na ako. Sabi doon, yung for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. So ang kailangan natin gawin is mag-repent tayo. I-acknowledge natin yung sacrifice na ginawa niya. Kasi buhay, may namatay na para sa kasalanan natin para maligtas tayo. So hanggat maaari, hindi ko naman sinasabi na agad-agad, hanggat maaari, huwag na natin gawin yung mga kasalanan na hindi naman na natin kailangan. Amen. Then accept natin si Jesus Christ bilang Panginoon na tagapagligtas. Ano pala religion mo, ma'am? Ma'am? Sorry. Umaga kasi, ma'am, no? Oo. Wala na ba maaga? I-accept mo rin, ma'am, no? Si Jesus Christ as Lord and Savior. Opo. Yun na, ma'am. Tapos na. I mean, meron din yung mga general stories na alam na hindi more on Bible lang. Halimbawa, yung mga general story na feeling mo nakakapag-advise ka sa kanila. Meron. May ganon, yung mga parang, ay, alam mo, pinagdaanan ko rin yan. Meron ganon. yung
Dinatid ko ng BGC, sabi ba parang nagtanong tungkol sa nililigawan niya. Okay. Pwede pala yun. Sa lahat po ng mga mapakakasakay kay Kuya Man, pwede po magtanong sa nililigawan. Parang sabi niya, ganito, ganyan. Tas, ano ba yung kuya? Paano ba yun? Sabi ko, dapat meron kang plans tsaka goals para parang ganyan. Tapos pag-pray mo rin kay God. Sabi ko ganyan. Tapos dapat iisa yung paniniwala nyo. Tsaka kung magpe-pray, yan nga, sinabi ko dun sa bata no? Sa inatid ko, be specific talaga. Oo. Specific. Huwag kang in general mag-pray. Pag morena, gusto mo morena. Kunyari, yung pangalan niya, dalangin mo kay God. Pati apelido ka ako. Pero syempre, pag-pray mo rin yung heart mo. Yes. Kasi syempre, yun yung pinaka-fragile sa lahat. Tsaka sinabi ko nga sa kanya, bago ka magmahal ng ibang tao, dapat may pagmamahal ka muna sa sarili mo. Kasi, paano mo mamahalin yung ibang tao kung ikaw mismo walang pagmamahal? Paano mo i-share yun? Oo. Is it something na naging mahirap para sa'yo? Or dahil magmula nung naging Christian ka, that's your main goal, kahit sino kaya mong kausapin? Or may mga times ba na nangingilatis ka rin? May mga, all of the time, may mga times talaga na talagang ayoko mag-share, ayoko makipag-usap, gusto ko tahimik na magtrabaho, magangkas sa maghapon. Pero the more na nararamdaman mo yun, na ayaw mong i-share yung kabutihan or yung good news, mas lalo mo dapat i-share. Kasi nasubukan ko na yun eh. Isang beses, isang pasahero, ayoko sharean. Ayoko talaga. Tapos nung share ko, mas kailangan niya pala yung word ni God kasi may something siyang pinagdadaanan. So, mas nakagaan daw ng loob sa kanya. Ang laking tulong daw nung sinabi ko na yun. Sabi ko, hindi ako, si God yun. Inutusan ako ni God. So, the more na, ang daming beses, sobrang dami na pag ayaw mong i-share, mas lalo mong i-share. Kasi, kailangan ng tao na yun. May pumipigil na something. Alam natin kung sino yun, kung sino yung pumipigil na yun. Tsaka sa mundo na talagang sa social media, napakabilis magbago ng mood mo. Parang ngayon okay ka, mamaya may malalaman kang news, may malalaman kang negative na news, parang biglang mag-flip yung utak mo. Kaya kapag puro negative yung napapanood mo, nagiging negative. Totoo. And we really thank you na you are there to spread the positivity. Yes. Hindi lang sa social media, pati dun sa mga personal na tao, yung mga face-to-face na tao. Kuya Man, invite mo naman sila sa mga ginagawa mo, sa mga gusto mong i-advise sa mga tao, lalong-lalo na sa mga rider at sa mga tao na gusto mong i-inspire sa ginagawa ng vlog ng Kuya Man TV. So, yun, meron actually grupo ng mga angkas, Christian Angkas Riders Group. Nagre-reach out sila sa mga depressed area. So, tuloy lang natin to, yung spread lang natin yung salita ni God and mag-reach out sa mga tao. Kasi, sabi nga doon, di ba, the harvest is full or many, pero yung workers is sobrang konti. So, wag tayong magsawa kung palagay natin na walang nakaka-appreciate ng ginagawa natin. Saan ka nila pwedeng ma-contact? Doon lang din sa page. Bali yung Kuya Man TV. Kuya Man TV? Doon sa page, i-chat lang nila ako doon. So, saan ka napapanood? Is it Facebook only? Facebook lang sa ngayon. Tsaka YouTube, sorry. Sa YouTube din. Kuya So, Kuya Man TV din. Kuya Man TV rin. And for those people na ginubuo mong grupo na gusto mong mag-share din or mag-share ng good news, may mga needs ba na pwedeng makapag-donate yung mga tao? Like, baka may mga gusto po diyang magbigay ng intercom or something. Pwede naman tayong, wala namang imposible sa Panginoon. Mamaya meron tayong viewers na someone who are really touched na gusto nilang meron ka bang mga naay na gusto mong pagbigyan? Or kasi meron ka naman na ngayon. Actually, meron akong pero kontakin ka lang. Kontakin lang nila. Pero bago natin ibigay siyempre yung kung may gusto ko yung ibigay doon sa mga kagaya ko, i-make sure muna natin na talagang ginagawa nila yung katulad ng ginagawa ko. Pero syempre, pag-pray din natin. Kasi yung pagtulong natin sa kanila is something that will be something positive. Pero syempre, let's just trust the process. Ayan, sir. So, maraming salamat talaga, Kuya Man, kasi talagang pinag-pray ko talaga na sana pumayag siya. Sunday yun eh. Di ba Sunday yun? Nasa church ako noon. And I really wanna thank you for giving your life and giving your ministry. Salamat sa Studio 88. To God be the glory.